Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug sa Tibuok Kapupuda ang Pilipinon, alas 12:09 sa kaudtuhan. Higalan maing udto ug welcome sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Karong adlaw mga higala Miyerkules, petsa 1 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Kining inyong kabantay, inyong alagad sa kahanginan June Carillo mo makiguban kaninyo. Sa nga ni Attorney Miko Sanchez Zabaliero ang atong abogado sa kahanginan nga tuapay importante kaayong biyahe. So, wa siya makaabot nining atong tulumanon karon mo nang magbinugtong gihapon ko sa pagpakiguban kaninyo nining atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Kining maong tulumanon mga higala dinasig o inspired ni sa advokasya nga unta ang labing yano nga mga lungsuranon dunay mahimong familiar sa nagkalain-lain nga mga balaod na to. Kagiingon ra ba nga ignorance of the law excuses no one. Doon tayo mga kaigsuunan nga posible makalapas sa balaod tungod kay dili sila suhito nga violation di ay sa balaod ang ilang gibuhat. Munang kutom sa mahimo kining maong programa, kining maong tulumanon, doon ay advokasya. So, doon tayo kausa nga pinaagi sa inyong pagsunod. Pag-uban amo nining maong tulumanon,
makakaton mong jutay unsa ning mga balaod kaya mo maning ipatinaw din uban sa atong abogado sa kahanginan. Karon dili ko maghisgot og specific nga balaod, ako ra mang usa. Apan maghisgot ko niining mga kalihukan nga niya sa atong palibot, mga dagkong panghitabo, dagko nga mga events nga atong masaksihan ug naa gibalita gani sa mga tigbalita sa nagkalain-lain nga platforms, both sa social media o gingon man sa traditional media. Ang traditional media mao ang newspaper, ang television, ang radio, ug ang social media nga mga platforms naglakip sa Facebook, YouTube, TikTok, ug uban pa. So, doon ay mga panghitabo. Dali na lang kaitang mahibaw kung saan hitabo sa Zamboanga, kung saan nahitabo dito sa Bacolod, kung saan nahitabo sa Manila. Dili gani kay diha lang. Tungod kay nag-agi naman ta sa World Wide Web. Nag-agi na ta sa Internet. Dili na Internet, ha? Internet. Murag silent T ko na. Nag-agi na ta sa Internet, mga higala mo na nga bisag panghitabo pa sa Iran, sa Israel, sa Middle East, sa Amerika, guban pang kanasuran sa kalibutan, mahibaw ta dayon. Real time. Dili kay ingong maghuwat pa tagpila ka segundos una ta kay baw. Dungan. Tungod ni sa internet. Naanata sa World Wide Web. Basta doon na lang tayo data o baka doon na tayo wifi. Kung naperting kadato sa mga telco, mga telephone companies nga mo'y provider sa niining internet, mga higala, pwede siyang kadato kay hapitan ng tao. Mag-internet naman. Ang bota kong ipasabot nga dakong panghitabo nga akong hisgutan karon mga higala, mao nang panagtapok sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Manila. Bisan pag nagbunok ang uwan, tua sila. Nag-mobilization sila, sukad pa ni kagahapon, katong kagahapon gani nga ilang pagsugod, wa to'y permit. Apan karon nakakuha na gid sila permiso gikan sa Quezon City government. Local government of Quezon City, nya gitugutan na sila. Nganong nagpundok man sila dito? Unya, nganong gitugutan man sila? Kini tungod kay kanang panagpundok-pundok sa mga tao kay galaan, mga kabantay, gitugot ra na sa atong batakang balaod. Basta kay malinawon lang ang panagpundok, dili lang ka mamurwisyo og laing mga tao. Mao na ang katungod nga malinawon nga magpundok aron mangayo sila kanang kasulbaran sa mga agrabyo o mga reklamo nila batok sa gobyerno. The right to peacefully assemble and seek redress for grievances. Mao na ang gigarantiyahan. Gitugot na sa batakang balaod, dili makasupak ana ang presidente, vice-presidente, bisag mga senador, tanang mga law enforcement officers kinahanglang mo tahod ni ana. Ug unsa may gibuhat sa Iglesia ni Cristo? Mao ni, they are assembling themselves. Kabubuton ba na sa tanan nga nanambong dito or doon na like coercive powers ang leadership sa ilang simbahan nga kinalang mutuman mo kung sa among gusto mangadto ta dito ug di mo mangadto doon na mo'y mapaabot nga disiplina gikan namo kay wa mo patuo mo na gitawag og coercive power. Dili ba democratic yun? So mo na nga daghan kaayong mga buses nga nagkargag mga sakop sa Iglesia ni Cristo kagahapon gibanabana nga mga 10 ngadto sa 15,000 ka mga tao ang didto sa EDSA napuno ang karsada mo na hinungdang di na pun makaagi ang mga sakyanan. Apan gipaagian gini sa mga otoridad ang kapulisan nga sakop sa NCRPO kining National Capital Region Regional Office sa PNP. Ingon man ang Quezon City Police Office o uban pa nga mga law enforcement officers dito. Pero maximum tolerance. Dili nila mahimong hilabtan o dakpon ang mga rallyesta nga sakop sa Iglesia ni Cristo gumikan kay katungod lagi nila. Doon na sila'y
right to peacefully assemble and seek redress for grievances. Unsa may ilang agrabyo. Ang ilang agrabyo mao, nganong ikihaman si Senador Rodante Marcoleta og plunder, dili ra ba siya makabutang og piyansa kung malutsa na siya warrant of arrest. Nganong ikihaman si Senador Rodante Marcoleta mo ni ilang battle cry nga dili dapat o dili kinahanglang ikiha Senador Marcoleta abi kay nag-imbestigar man siya sa flood control anomaly. Kasi nganong selective man, pilion man lang ang ikiha. Nga daghan man ang na-involve sa flood control anomaly, kinis Marcoleta, ang gipasangil niya katong pagdawat niya og 75 million nga campaign donations, congressman pa siya sa una, unya gitagaan siya sa tulo ka mga donors. Doon na ito inihatag og 30 million, doon na inihatag og 20, doon na inihatag og 25 million pesos. So, gikiha siya plunder. Nga naman, tungod kay kadudahan kaayo, nga nung na may mga tao muhatag nagdinagko. Private nila nga kwarta, nga nung hatagan man siya dinagko, unsa may bugti ini inigdaog niya pagka-senador. So, mao na ang question. O kana mga higala, tukion na dito sa Sandigan Bayan, diintua siya nagatubang og kaso. Apan ang Iglesia ni Cristo, diin na hisakupsan si Marcoleta isip usa sa mga magtutuo sa Iglesia ni Cristo, nilaban niya. Ug niingon nga gibaluktot man ninyo ning balaod. Ang ilahang agrabyo gipunting sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Nganong pilion man ninyo kung inyong kaalyado, nganong di man ninyo ikiha, apan kun kaatbang gani, kaya kini si Marcoleta, kakita man nga perting mo laban ini sa mga Duterte, kung kaatbang gani, nganong inyo mang, mo may inyong lisod-lisuron pinagi sa pag-file o kaso. So mo na ilang, giingon, nga mo na hinungdan, nganong nag-anto sila, nagpauwan sila, nagtapok sila dito sa EDSA, ilamin na dito dool sa People Power Monument. Kanang People Power Monument na napabarog na mga higala gumikan sa kadtong People Power Revolution in 1986. 1986, 40 na katuig mga higala ang nilabay. Sa ato pa in 1986 doon ay People Power Revolution. Nagtinguha sa ning Iglesia ni Cristo nga mag-people power sad sila. Doon na rabay uban nga nagtuog extreme. Nga tingali og ang tumong giniini nga mga tawhanang nagpundok dito aron kung daghan yung kaayo ang mga pil. Tingali og mapugos na lang si Presidente Bongbong Marcos og pahawa gikan sa katungdanan. Sama sa nahitabo siyang amahan. Ferdinand Marcos Sr. kay kini atong presidente ron, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. man eh. So, mauban ni ang tinguha sa Iglesia ni Cristo. Nagipasangila nila nga laban-laban silang Marcoleta or ang tumonggi nila palagputon si BBM aron makapuli nas Vice President Sara Duterte diha sa Malacañang. Kana, usan as mga posibilidad. Pero, arita mo focus, mga kabantay, arita mo focus, doon na ba sila'y katungod nga magpundok dito sa EDSA kay Raba? Sukad kagahapon, wa patoy kalit-kalit tong ilaw, wala sila mangayo og permit nga mag-rally. Karon nakapangayo na gid sila, doon na sila'y pagtugot gikan sa Quezon City Government na purwisyo ang mga mangagi dito, di pasahirong mga sakyanan, privately owned vehicles. Kay kanang avenue, Epifanio de los Santos Avenue, mo na ang EDSA. Dili na ordinaryong karsada, daghan kay na pila na ka-lanes, upat, unom ka lane nga karsada, perting lapara. Hamugaway yung tapag-agi mga sakyanan, na nagpundok man sila dito. Unya dili man po na nimo kabalibaran ang magpundok lagi, kay naaman sa atong batakang balaod nga dunay katungod ang si bisan kinsa nga maggrupo sa ilang kaugalingon, malinawon nga paagi, unya
ilang pangayuon ang sulbad sa ilang mga agrabyo, ilang mga reklamo. They are seeking redress for their grievances. So, mo na ang sitwasyon karon dito sa EDSA mga higala. Apan dunay uban nga nagtuo. Ambot ka, hadlok ba lang gini? Paranoia ba ni? Sa mga naglaban sa administrasyon nga tingalig ang tumong yun dili kay Marcoleta lang nga suportaan kundi ang tumong mao ang pagpalagpot yun ni BBM aron makapuli na si VP Sara. So, usa na kaposibilidad. Apan, unsa may sitwasyon karon akong itan-aw sa mga balita. Kagahapon, mga 10,000 nga 15,000 ang banabana nila. Unya diha ganito'y jutay mga kaguliang. Marag doon ay 5 nga nadakpan kay nisukol sa kapulisan. Kanang musukol gugas mga pulis, dili naman na malinawon ang inyong protesta. Pananglitan, inyong babagan ang mangagi katong way labot sa inyong protesta. Dili inyo pagyon. Murag naputol na ang pagka-peaceful sa assembly. Ang pagkamalinawon. Kay ang kondisyon nga tugutan ra mo diha unya doon na ray maximum tolerance ang mga otoridad. Mao nga peaceful ang inyong panagpundok. Bahala sige mo og diskursuhay diha, bahala sige mo og programa diha. Atake ninyo sa kinsay inyong atakihon. Basta dili lang seditious, dili lang rebellious, dili lang mo musinggit nga mag-revolusyon ta or unsa nang mga ingonana, peaceful pa ang inyong assembly. So, kung pananglitan, dunay mga manggubot. Kamo nga mga organizer niya ng usa ka dako nga panagpundo, kamoy mo badlo nga ayaw. Ayaw ninyo ni gubuta kay peaceful ning atong assembly. Wa ta dinhi mangita gubot, gusto lang natong ipalanog ang atuang tingog nga nagreklamo ta. Pero magsugod na gani nga daob-daob ng mga ligid, duslitanan ng mga mangagi nga mga sakyanan, gubot, anarchy. That is anarchy, wa na dakpo na sila sa mga pulis, ana. But so far, wa pa man, no? Wa man. So, ang purwisyo ra nga ilang nabuhat, mao nga nababaga nila ang free flow sa traffic. Kung ang tuyo pananglitan mga higala, gipasangi lang nga Marcoleta apan ang tuyo, people power yun sama sa nahitabo diha gihapong lugar sa EDSA 40 years ago og nalagpot gyud amahan ni BBM kato si anhing presidente Ferdinand Marcos Sr. Kung mao po na ilang tuyo ni BBM karon, doon na tingali pangutana. Unsa man, supak ba na sa balaod? Way balaod nga nag-prohibit sa people power, mga higala. Samtang way balaod nga nag-ingon pag people power mo, pero wa say balaod nga nag-criminalize o nag-penalize kung dunay people power. So unsa man day konsepto sa people power? Kadtong people power nga nahitabo 40 years ago diha sa EDSA. Nganong nahitabo man to unya malampuson man. Kini kahang sa Iglesia ni Cristo magmalampuson maghani. Kana mga higala ato ng tubagon. Inigbalik nako human sa mga pahinumdum. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure,
ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtang na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagis sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy Food Supplement.
Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopafi. 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopafi, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Balik sa itong tuluman nun, alas 12:33 na kay Galaan. Kini nga itong tuluman nun, inyo ning nakita og nadungog pinagi sa Facebook live stream sa Bantay Radio Cebu. Ingon man sa mga istasyon DYPS PT Radio Tuburan 98.1 MHz o sa DYAJ One Heart Radio Samboan 95.3. Inyo sa ning ma-access pinagi sa atong YouTube channel na mao ang Bantay Radio Cebu YouTube. Atong gisgutan na may tungod sa people power. Kana kung tinuod nga people power nang gusto sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA sa pagkakaroon. Nagplano silang moabot og 100,000. Usa ka gatos ka libo ka mga sakop nila ang magpundok aron medyo dako gyud ang ilang crowd. Ug karon gani naglisod naman ang kapulisan pagbantay nila doon ay daghang waitog nga mga pulis ron. Daghang kayong way pahuwayng klaro tungod kay bantayan lagi na nila. Crowd control plus tingalig doon ay mga saboteurs. Doon ay musabutahe, mukalit lag ilog dito niya. Magpabuto ori dito kung sa bar, bintador, hangton nga magkaguliyang ang mga tao. Dili na ma-peaceful ang ilang assembly. So, mauna, as long as the assembly is peaceful, why problema? Maximum tolerance ang kapulisan o ang armadong kusog. Pero sila, naa nagibutang karon sa ilahang mga leadership nga on red alert. Red alert ang kapulisan, red alert ang armadong kusog sa Pilipinas, red alert ang Presidential Security Group. Kaya tingalig mo, dasmag niya sa Malacanang ning mga tawhana ug mogamit og puwersa aron pagpalagpot sa naglingkod karon nga presidente. Kung people power, unsa man day konsepto nining people power? So ato ning research. People power refers to the political and social influence exercised by ordinary citizens when they unite to challenge oppressive regimes, demand systemic change, or influence government policies. It is the driving force of grassroots activism and relies on mass mobilization, non-violent resistance, and civic unity to alter the political landscape. Atong binisayon. Ang people power matod pa mga higala nagpasabot nig politikanhon o katilingbanon nga influensya nga pagabuhaton sa mga ordinaryong lungsuranon. Sama na to. Apan kinahanglan daghan. Kinahanglan nga dili usa duha lang ka tawo ang mag people power kun dili daghan-daghan yun. Sama nining Iglesia ni Cristo. Labi pag moabot sila 20,000, 30,000, moabot sila 1 milyon ka mga tao. Kadtong EDSA Revolution, kadto sa 1986, gibanaba ng minilyon to ka tao. Ang nangadto dito mo ay nakapalagpot ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Nganong ilamang gipalagpot, tungod kay oppressive ang regime. Madaog-daogon nga rehimen. Nganong madaog-daogon kay nag-martial law to siya, gigamit niya ang kaniadto Philippine Constabulary o nga uban pa nga mga elemento sa armadong kusog aron nga
either kidnapon, dakpon, prisuhon ang musupak sa iyahang dictatorship. Apan kining iyang anak, kini si BBM, oppressive ba ang iyang rehimen? Sa akong tanaw dili. Wala siya manaog-daog. Ang pasangil ragyod, samtang medyo maayo siyang tao, murag gusto ganin niyang i-revise ang history nga iyang papa diktador siya, liberal yung kayo. Mo bito na nga og tawgo na to siya bangag. Bisag kinsa nalay mo bugal-bugal niya nga adik, bangag, way hinungdan ng presidentiha. Dili ra gid ta niya ipadakop. Sumagod do na nabay gidakop nga niingon nga bangag siya. Wa. Sa to pa dili oppressive ang iyang regime. Apan hilom nga gimaniobra nila, gituuhang hilom lang ang gimaniobra nila ang budget aron daghan nga flood control projects that later on turned out to be ghost or substandard projects. Aka na tulubagon sa na ni BBM. Isuwayan siya impeach. Wa siya ma-impeach. Tungod kay wa makakita og sufficiency in substance ang mga congressman. Adili na pugka manlibog ngano. Tungod kay kaalyado niya ang mayoriya sa mga naa sa kongreso. Mo na giingon ni Kainting katong vlogger nga si Vicente Romano. Ningon siya nga doon na manggoy bonus ang bisag kinsang makadaog. Bisan si katong atong kanhing presidente Rodrigo Duterte. Doon naman to si bonus paglingkod niya sa Malacanang. Hapit ang tanan nga mga congressman o mga senador gustong makig-alyado niya. Pagpuli na sa ni Marcos, natapos na ang unom katuig nga termino ni Presidente Duterte, si Bongbong Marcos na say na presidente, natural, adto na pod niya ang mayoriya sa mga congressman o senador. Mao na nga og ikihag impeachment, perting lisura. Kadto si Presidente Duterte, si Tatay Digong, kung gikiha pa ito na itong impeachment, naa kay sufficiency in form and substance dito sa Kongreso, wag yun. Kay kaalyado niya. Kinsay maglingkod sa Malacanang, gusto nga mo tapon dito ang mga politiko aron dili lisod ang ilang kinabuhi ug ang ilang political career. So di ta angay mahibong nganong daghan ang pabor ni BBM nga mga congressman ug senador. Dili na ikabong hapit tanang presidente ingon ana gyud. Donald Trump sa Amerika gani, Amerika na ganito. Nga duha ra ka partido dito, Republicans ra og Democrats. Lahi ra man gyud kun makig-alalay ka sa party in power. Ang party in power mo ay maglingkod, mo ay chief executive, mo ay commander-in-chief sa armadong kusog sa Pilipinas. So sa chain of command, siya ay naguna. Ang mga generals sa armadong kusog, mo follow niya. Otherwise, ma-court martial sila, di sila musunod sa chain of command. So muna, mo ay nahimutang sa tong batakang balaod nga ang presidente, mo ay commander-in-chief sa armadong kusog sa Pilipinas. Siya sa gitahod sa PNP. Bisag dili ni member sa Armed Forces of the Philippines ang PNP, civilian in character ni, law enforcement officers, apan ang PNP naaubos sa Department of Interior and Local Government, DILG. Kinsay mo tudlo sa labing taas nga opisyal sa DILG? Ang presidente. So, gamhanan kayo ang presidente. Ang check and balance unta ang Kongreso ug Senado. Apan sa atong politika din sa Pilipinas, murag mawa na check and balance kay ug kinsay mapresidente mo adto man sad mo tipon, adto man sad makig-alyado ang kadaghanan sa mga congressman o sa mga senador. So, maunay mo explain mga higalangano nga daghan kining niya sa oposisyon mo saway nga mga congressman, mga tuta man na, mga nakadawat na silang maleta, murag sindikato na ning administrasyon na. Dili oy, bisag kinsay presidente mao ginay
normal sa atong Philippine political setting. Mauna na ang nahimong natural. Apan, dili na bagin na sila matarog gihapon. Kaya after 6 years, masibilya naman ng presidente. Dili man mahimong mudagan siya for re-election. Ang atong batakang balaod nagbuot masad. Nga ang term sa presidente is 6 years without re-election. Mas mayo pa ang mga congressman, ang mga mayor, 3 terms pa ila, 3 consecutive terms. Siyam katuig ba? Kana kung mapili sila, masubli-sublian sila. Di sila mapariha sa kanhi Governor Gwen Garcia nga human siya napili og first term, nagpare-elect, daog para second term, pare-elect siya third term, pildi siya ni Pambari 4. Kana depende na sa kabubuton sa mga butante. Pero ang presidente, dili. 6 years ra gyud ang iyang termino. Unya, kung matangtang lang siya, dili pinaagi nga ikiha siya, kung dili, matangtang siya by impeachment. Apan lagi, gisuwayan unta siya impeach. Hapit magkadungan-dungan ang ilang kiha sa impeachment ni Vice President Sara. Ang kiha batok ni Presidente BBM, why sufficiency in substance nga nakitaan ang mga initiators, kining mga congressmen. Pinasikat ba yung to sa kuan? Sa ebidensya o pinasikat to sa politika? Dili punta kabasol kon politika kay ang impeachment process is both evidentiary and political. Libog bitaw ko ang anong evidentiary o political. Politikanhon sa tupa mo matter ang kaalyado sa politika, pero kung ang ebidensya grabe kayo, murag lain sad kayong atong ilhon nga way sa bisag klaro kayong ebidensya nga guilty. Now, mao sad nay predicamento niya sa Senado mga higala. Kinis Marcoleta kung magpabili ning senador, dili ni Dutlan sa kiha. Kana sila si Bongo, kana sila si Robin Padilla, sila si Amy Marcos. Identified man kayo na sa Duterte camp. Kung panaglitan unya sa pagsugod na sa impeachment trial ug hangtod nga magpadayon ng impeachment, makita dito nga tinuod ng mga pasangil nga dagko kay iyang kwartas bangko. Sa ato pa doon na siya daghang ill-gotten wealth. Mubutar kahagapog akwital ni sila si Bongo, sila si Amy. Nga maklaro naman sa katawhang Pilipino nga uy kadako dahil kwarta tinuod ay ng pasangil nga nagtigom sila daghang ill-gotten wealth. Apan, inigtanaw sa mga ebidensya, pananglitan, ablihan ng bangko. Una inigtanaw dito, magwang lagjutay sa deposito na mong kinon sa bangko, nga di gani kaabot sa kalibo. Ngayon, sad ang mga tao, gitumo-tumuan ragides Vice President Sara Duterte. Tumo-tumo ragide ito. Political gide ito nga intriga. So, musikat siyang samot. Mo bitaw nga kanang impeachment angay unta nang ipadayon gyud hasta si VP Sara yang kampo musugot gyud unta nga tan-aw na kay kunwa say angay nga taguan nganong mahadlok man siya pakita na iyang bangko kining do naman tay bank secrecy law pero ay pakita nako dira tan-awan ninyo perting gamaya sa akong kwarta dili tinuod nang naakoy binilyon dire. Pero kung tinuod nga naapod sa binilyon, di po tingali tuod angay ng ipakita. Nga naman. Kaya ang mga tao mo itong tinuod ay ang pasangil ni Trillanes. Tinuod din ang pasangil sa mga prosecutors. So, depende rin na. Apan, daw sa dili, ingon ni Ana ang dangatan kung mulampos ning Iglesia ni Cristo niya ng ilang protesta ron. Kanang ilang mobilization dito sa EDSA, kung mulampo sila sa ilang tumong, kung people power gina, mulagpot si Marcos. Pero, dili ma-manufacture ang people power. Kinalang doon nagi tinud-anay nga kalagot sa mga tao. Dili kay mga tao lang di as opposition. Hasta ng mga tao nga why brand? Dili Duterte, dili maka-administrasyon,
mga negosyante, kining religious groups, dili kay iglesia lang, hasta ang mga Sabadista, Pentekostal, Katoliko, tanan. Dili na mag-ila og unsay religious persuasion kung sila nagtuo nga oppressive, madaog-daogon ning gobernoha, mo appeal sila sa people power. Og katuon tang people power sa papa ni BBM, kung isugo pasad siya sa mga sundao nga rakrakina, strappingan na sa machine gun ng mga tawhana, kay murag ilugon ginila ang gahom gikan ako. Magilty po siya, daghang kay siyang mapatay, bisag makasasa siya. So, moto nga na himong bloodless revolution. Ni give up na lang si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Huwag doon na sa iniingon nga ang Amerika, ang CIA, kanang Central Intelligence Agency, nitambag na lang saan nga sa ilang paniid, murag ang katawhan, lagot naman yun sa Presidente, murag itambagan to nga nawa noon tayo resibo anak kanang CIA mo operate dili man namutugan na to, pero mao ginay mga pagduda sa mga observers nga giingnan na lang to CIA nga sibat na lang kay lisod na kayog makigubat pa kaan ng mga taong puwerte ng laguta, puwerte ra ba na silang daghana unya maora ba na sentimiento sa kinabag-an o mayoriya sa mga Pilipinon. Unsa may sentimiento sa mayoriya natong mga Pilipino? Pareha ba ka sa sentimiento sa Iglesia ni Cristo? Nga palagputon si BBM? O ni apuli si Vice President Sara Duterte? Dili ba ka nga nagtuo po sila nga maglikay taan ng BBM kay daghan na siya, daghan tag ikasaway niya pero mupuli sa BP Sara, unsa man sad? Putli basad si BP Sara, wa basta tayo ikasaway. Na kung puro sila sa lawayon, sa BBM, unya, sa lawayon sad si BP Sara, kinsa na malay puli? Win Gatchalian ba? Or mag-special election ng bagong presidente? Interesting na mga igala. Ato nandugangan pag-isgot apan sa dili pa nilaing hutong sa mga bulawanong painumdum. Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay,
sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Balik to sa atong tulumanon. Doon ay naibiling 8 minutos sa atong panaguban sa tulumanon ng balaod ug ang katawhan. Supposedly, kaming duha ni Attorney Miko Sanchez Zabaliero, ang atong batanong abogado sa kahanginan, mo ay makiguban ninyo nining maong tulumanon 12 to 1 o'clock sa kauntuhon Lunes ug Miyerkules. Pero karon, wa sa Attorney Miko, busa nagbinugtong ko nga nakiguban ninyo o nag-discuss ninyo may tungod sa atong topic karong adlaw. People power. Gumikan kay Duna may dako nga kalihukan dito sa EDSA. Mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Laban kuno sila ni Senador Marcoleta. Pandunay daghang mga nagduda nga people power ng ila. Kung mahimo, kung kaya nila, palagputo nila sa BBM, kanya makapuli na si VP Sara pagka-presidente. Paglingkod sa Malacanang. Unsa man tong people power 40 years ago. Ako ning gi-research mga higala para sa kabatan-una na to nga 40 na mga katuig. So, doon ay daghangwa pa kay bawgon sa to. Itong mga nag-edad lag 20 o 30, wag ito sila kay bawgon, sila nibasa sila sa kasaysayan. Ang People Power Revolution or EDSA, Bloodless Revolution, nahitabo niya itong Pebrero 22 hangtod sa 25 sa tuig 1986. 1986 niya karon 2026 naman ta. So 40 years ago. It was a series of popular demonstration in the Philippines, mostly in Metro Manila, apan doon na sa mga sympathizers sa Sugbo, sa Davao, sa Cagayan, sa Bacolod, Baguio City, ug uban pa nga mga lugar, apan ang kinadaghanan dito gyud sa Manila, diha niya ng lugar di nagpundok ron ang Iglesia ni Cristo. Diha sa Epifanio de los Santos Avenue. EDSA for short. Ug mao magahinungdan nga dito gipabarog kanang EDSA People Power Monument. Makita na dito na anak gipunduka na ron sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Nya. Ako na mag-explain ninyo kung saan ang people power. Wa man na idili sa malaod, basta malinawon lang. Dili lang ninyo tumbahon ng mga sakyanan ng mangagi. Dili lang ninyo atakihon ng mga pulis nga nagbantay para sa crowd control o sa seguridad ninyong tanan nga naa diha. Peaceful, malinawon. Mao na ang gitugot sa atong konstitusyon. The right to peacefully assemble and seek redress for grievances. Mangilog na gani mo gahom, na kana, dili na peaceful. Panalitan inyong gubuon na mga barikada diha. Panalitan mo, muingon mo nga, dili na ta diri sa EDSA, adto na tas Malacanang. Inyong atakihon dito ang Presidential Guards. Ang mga sakop sa armadong kusog na nagbantay sa Malacanang. Dili na peaceful ang inyong gibuhat. So, nigamit na mong puwersa. Kaya ang people power is a peaceful assembly to seek redress for grievances. Katumanggod mga higala sa una, doon ay snap presidential election na pressure si anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Katong papa ni BBM. Na pressure siya nga di na magkapopular nga nung sige makaglingkod gyapon diha sa Malacanang. Abi kay diktador man ka, kontrolado nimo ang armadong kusog, kontrolado nimo ang mga law enforcement agencies.
Suway ko no. Patawag ko nog snap presidential election. Moto kalit-kalit, murag special election ba? Kalit-kalit. Ang nagkontra katos Marcos, unya ni kontra to si Anhing Cory Aquino. Popular si Cory Aquino kay si Ninoy Aquino, senador, gi-exile unta to sa Amerika kay mukontra lagi sa tong Marcos. Exile sa Amerika apan ibalik gid diri. Nagingnan siya nga basig patyon ka didto, inigbalik nimo isa. Bahala nagpatyon ko. Basta kay balik ko para sa akong nasod. Isog to. Ug tuod man dito sa tarmac sa airport sa Manila. Gipusel siya. Ug namatay. Munang ang tugpahanan sa eroplano ron diin siya patya gitawag na Ninoy Aquino International Airport in his honor. Una kay popular man to Cory being mo'y byuda sa giisip nga bayani nga si Ninoy Aquino. Siya ni daog sa eleksyon apan kontrolado mang Marcos ang COMELEC. Moto nga ang giproklamar si Marcos. Tungod adto boycott na ang mga tao, daghang nakakita katong mga namutar ni Cory ug ang uban pa mabuot nga lungsuranon kanang non-partisan, mga negosyante, ang religious sector, lain-laing relihiyon ningon na nga wa na ginihinungdan. Kinalang palagputo na ginato ning tawhana. Boycott sa mga negosyo sa mga Marcos cronies kanang mga bata-batang Marcos perting datua kay daghang mga negosyo ang uban adto iyaha. Imo lang dami itong uban. Moto nga, nilampos ang people power. Tungod kay dihay, genuine nga sentimiento sa mga tao. Dili pipila lang ka pundok, dili mga sakop og kulto, dili mga sakop og pipila lang ka mga grupo nga partidong politikano nang gisaligan, dili. Cross-section of society. Mo na'y giingon nga, kung gusto kang mo kuha anang gahom diya sa Malacanang presidente, kinalang doon ay genuine nga kalagot ang mga tao niya. Kay, mo bitaw na nakalingkod na sa Malacanang, kay gipili na siya sa mga tao. Kung atong balik-balikan sa 2022, nga nagpili ta, kanya mo na nga murag way moral ascendancy ang mga Duterte pag-ingon nga palagbutan na sa Marcos. Kay nga no, unit team ni sila. Marcos for President, Sara for Vice President. Sara Duterte for Vice President. Ang mga Duterte niingon, butarina ninyo si Marcos, maunay atong presidente. Ang mga Marcosan niingon, butarina si Duterte kay maunay atong Vice President. Sa ato pa, ang matag grupo ng kampanya nato nga pabutaran ang usag-usa. Ug tuod man na naog silang duha. Tagkapig 30 million ilang buto. Si Lene Robredo nga wa man siya ka-aliado, wa man siya ka-unit team, 17 milyones naman tingali itong iya. Kung nag-individual pa lang sila, posibleng siya mo daog. Pero wa man. Gimaniubra man nila nga mag-unite ang Marcos ug Duterte camps. Mao na nga, nidaog sila. Apan, wa dang tigdugay nag-away. Nag-away kay murag dunay wa matuman nga mga sabot. Ug mo na ni hinungdan kini resulta na ron grabe ang ilang panag-away kay kanang kauban unya mo feel bitaw ka nga kauban mi pero giluiban ko. Grabe ang inyong panag-away kaysa kanang ordinaryong tao ang inyong ikaaway. So mo ni nga hilabihan ka grabe ang panagbingkil sa mga Duterte o sa administrasyong Marcos. Kay kauban unta sila, puro sila nangampanya for each other, pero karon puro na sila na disappointed. Puro na sila nagtuo nga na-scam sila. Og mao ni ang atong sitwasyon karon mga higala. Ang giampo sa mabuot nga mga lungsuranon nga malinawon lang unta kanang protesta sa Iglesia ni Cristo. Ya, dili na ko mo apil anang uban nga moingon nga kulto ng Iglesia ni Cristo para sa mga Duterte na, dili na ko mo apil ana. Kay doon naman sila katungod nga mag-assemble dito.
Kung mangayo sila nga mo resign sa BBM, kana kung mo resign po si BBM, iyahan ng desisyon. Pero og puwersahan na gani, alain na ng istorya. That is no longer the one right guaranteed by the Philippine Constitution. The right to peaceful assembly. The right to peacefully assemble to seek redress for grievances. The operative word is, quote-unquote, peaceful, malinawon, way gamitay, og pakusog. Kung ninintungura mga igala, ako nang takupan ng atong tulumanon. O sa kaoras na inahurot na itong tabi diri, sa atong tulumanon ang balaod o ang katawhan. Sangan sa akong partner nga waron diri, tungod kay mahinungdanon sa kayo yang lakaw, Attorney Miko Sanchez Zabaliero. Sangan sa atong mga sponsors, Lacto Puffy Worldwide Corporation o ASI Laboratories. Sangan ni Kinon Sinisa, sangan usab sa mga kauban na to sa atong carrying or hookup stations nga mao ang DYPS BT Radio Tuburan, sila si June Manggubat o si Ranel Roland, ingon man ang DYAG One Heart Radio Sambuan ni Alan Rosete. Ako si June Carillo, hangtod sa sunod higayon. Maayong udto, maayong pagpaniudto. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.